Okay, so tiningnan namin yung mga materials na sinend mo at grabe, ang bigat ng topic natin ngayon. Mabigat talaga. Pinag-uusapan kasi dito ang isang napaka-radical na ideya na yung krus, yung pagpapako kay Kristo, ay hindi isang aksidente, hindi rin siya emergency plan. Yun nga ayon sa mga dokumentong to, planado na ito bago pa man likhain ang mundo. Tama. At yung hamon sa atin ay hindi lang i-report kung anong sinasabi ng mga tekstong to, kundi subukang unawain, no? Yung lohika sa likod nito. Oo, it presents a profound puzzle. Paano magiging bahagi ng isang perpektong plano ang isang pangyayaring parang sobrang trahedya at brutal? Eksakto. Yan ang mission natin. Susundan natin yung mga breadcrumbs sa sources mo para makita kung paano nila sinasagutlan. Ano ba talagang ibig sabihin ng itinakda? Kailan ito pinano? At yung pinakamalaking tanong, bakit? Sige, tara, simulan na nating himayin to. Okay. So, yung unang malaking konsepto na inilalatag ng mga sources, yung mismong desisyon na harapin ang krus ay hindi ipinataw. So kusa. Kusa, Kusa. isang aktibong pagpapasya. Binanggit pa nga sa isang source mo yung pagpunta ng ikalawang persona ng Diyos sa Hades, isang salita na nagpapahiwatig ng pagbaba sa pinakamababang kalagayan para danasin to. So, hindi siya biktima lang ng mga pangyayari. Pero dito agad ako may tanong. Sige. Kasi binabanggit sa gawa at sinipi mo to na sina Herodes, si Poncio Pilato, lahat sila ginawa lang pala kung ano ang itinakdanan ng kamay at kalooban ng Diyos. Sandali, kung itinakda na pala yung mga aksyon nila, may kasalanan pa ba sila? Di ba parang sinasabo nito na mga puppet lang sila sa isang divine play? Yan ang isa sa pinakamabigat na tensyon sa teolohiyang to. At hindi yan iniiwasan ng mga may akda. Okay. Ang paraan nila para ipariwanag to ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang bagay na sabay na nangyayari. Oo, may isang malawak na plano. Pero, Pero sa loob ng planong yon, ang bawat individual ay kumilos ayon sa sarili nilang kagustuhan. Si Pilato, di naman siya nagising na may boses sa isip niya na gawin mo to dahil nasa script. oo nga naman. Kumilos siya dahil sa takot, pressure, political ambisyon. Ang ginawa niya ay masama. At para sa kanya, yun ay isang malayang desisyon. Pero paano nangyari na yung malayang desisyon niyang yon ay eksaktong tumugma sa itinakdang plano? Doon ako nalilito. Isipin mo na lang yung isang grandmaster sa chess. Okay? Kaya niyang ipredict yung susunod na galaw ng kalaban niya, hindi dahil kinokontrol niya yung isip ng kalaban, kundi dahil alam na alam niya ang nature ng kalaban at lahat ng posibleng mangyari. Gets. Sa isang mas malalim na paraan, ganyan ipinipinta ng mga sources ang Diyos. Yung plano niya ay hindi nag-aalis ng free will, bagkus isinasama nito ang mga malayang desisyon ng mga tao para matupad yung mas malaking layunin niya. So yung kasamahan nila sa kanila, pero yung paggamit nun para sa kabutihan sa kanya. Eksakto, ganon. Okay, I think I get that. It's a paradox. Parang dalawang side ng isang coin. At para suportahan yung side ng pagiging kusang loob, binanggit din dito yung sinabi mismo ni Jesus, di ba? Sa Juan, oo. Na, walang sinumang kumukuha ng buhay ko mula sa akin, kundi ibinibigay ko ito sa aking sariling kagustuhan. Ayun, yan ang kabilang side ng coin. Sa pananaw na to, kung si Pilato ay isang character na malayang gumaganap, si Jesus naman, siya yung author na siya ring bida. Wow! Alam niya ang script dahil kasama siyang sumulat nito at kusa niyang ginagampanan yung kanyang bahagi. Kaya meron kang divine sovereignty at human responsibility na magkasamang gumagalaw. Yan ang misteryo. Sige, malinaw yung what at how. Isang itinakdang plano na kusang loob na isinagawa. Pero yung sunod na punto, dito talaga ako napaisip ng malalim. Yung when. Yung when. Kailan to pinano? At ang sagot, ayon sa isang sipi, ang unang persona ng Diyos at ang ikalawang persona ng Diyos ay nagpasya sa krus bago pa man nila simulan ang paglikha, bago pa magkaroon ng universe. Mind-blowing yan.
Dito na talaga papasok yung sinasabi mong radical shift in perspective. Kasi kung totoo yan, ibig sabihin, ang krus ay hindi isang plan B. Oo. Hindi siya isang, oh no, nagkasala si Adan, anong gagawin natin? Na reaksyon. Hindi talaga. So, this completely flips the traditional Sunday school story, di ba? Ang kwento pala, ayon sa pananaw na to, ay hindi humans messed up, so God sent a savior. Ang kwento pala ay, The savior was part of the design from the absolute beginning. Bago pa man magkaroon ng problema, nandun na sa blueprint yung solusyon. precisely. The cross becomes part of the original architecture of creation. Ito yung pundasyon, hindi lang isang renovation na idinagdag kalaunan. Grabe. Sinasabi ng pananaw na ito na sinimulan ang buong proyekto ng paglikha na may kaalaman at intensyon na ang krus ang magiging paraan para makumpleto ito. At para patibain pa yan, may isang eksena na binanggit sa sources mo, yung sa Hardin ng Gethsemane. Oo. Nung huhulihin na si Jesus, sinabi niya na anumang oras, kaya niyang tumawag ng 12 batalyon ng mga anghel. Isipin mo yung apangyarihan na yon, Isang buong hukbo mula sa langit. kayang-kaya niyang pigilan lahat. Walang kahirap-hirap. Isang salita lang niya. Pero hindi niya ginawa, at ang dahilan niya, at ito yung crucial, ay paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing kailangan mangyari ito sa ganitong paraan. Ayun. So yung kilos niya ay hindi reaksyon sa mga sundalo, kundi pagsunod sa isang script na matagal nang naisulat. Tama. At para sa mga may akda ng sources na ito, ang kasulatan ay hindi lang isang libro. Ito yung nakasulat na version ng walang hanggang plano ng Diyos. Okay. Kaya ang pag-iwas sa krus sa sandaling yon ay hindi lang pag-iwas sa sakit. Ito ay pagtalikod sa buong plano ng kasaysayan, paggiba sa mismong arkitektura ng paglikha. Okay, so kung planado ito bago pa man ang simula ng panahon at kusa itong isinagawa, dumating na tayo sa pinakamalaking tanong. Bakit? Yung why. Bakit ito ang gaano? Bakit kailangan ng ganito katinding sakripisyo sa orihinal na blueprint? Naglista ang mga materialis mo ng 3, 11 dahilan. Ang dami! Oo, napakarami. At kung babasahin natin isa-isa, baka malunod tayo. Magandang punto. Siguro, imbes na isa-isahin natin, igrupo natin. Sige. May mga dahilan na tungkol sa kung sino ang Diyos, may mga dahilan na tungkol sa epekto nito sa nilikha, at may mga dahilan na Nakakuha ko mga pon. pambuong universo. Okay, gawin natin ganyan. Unahin natin yung medyo pamilyar. Sinasabi sa listahan na ang krus ay para ihayag ang kanyang kaluwalhatian, patunayan ang kanyang pag-ibig, patunayan ang kanyang katarungan, at patunayan ang katotohanan ng kanyang mga utos. Medyo straightforward yan, di ba? Sa isang banda, oo. Pero ang sentral na ideya na nagbubuklod dyan ay ang krus bilang isang public demonstration. Isang pampublikong pagpapakita. Oo, ito yung pinakamataas na paraan para ipakita sa buong sangkinapal kung sino ang Diyos. Paano mo ipapakita ang lalim ng pag-ibig? Sa sakripisyo. Eksakto. Paano mo ipapakita ang di matatawarang katarungan? Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kasalanan. Para sa pananaw na ito, ang krus ang naging entablado kung saan lahat ng katangiang ito ng Diyos ay sabay-sabay na ipinakita sa pinakamalinaw na paraan. Okay, so the cross is a public statement. Gets ko yan. Ngayon, yung isa pang grupo ng mga dahilan, mas nakatutok sa epekto nito sa iba. Iligtas ang unang Adan, ilantad ang kasamaan ni Satanas, at hutlan ang mga nagkasala. Dito, parang may dalawang magkaibang nangyayari. Parang isang espada na may dalawang talim. Hmm, Sa isang iglap, ang parehong kaganapan ay nagdulot ng dalawang magkasalungat na resulta. Para sa sangkatauhan, ito ay pagliligtas, biyaya. Pero para sa puwersa ng kasamaan na kinakatawan ni Satanas, ito ay paglalantad at paghatol. oo. Yung mismong akto ng pagpako sa krus na inakala ni Satanas na tagumpay niya, yun mismo ang naging dahilan ng pagkatalo niya. Inilantad nito kung sino talaga siya. So yung cross ang naging parang boundary sa buhangin. Tama. Yun ang naghiwalay sa pagitan ng kaligtasan at paghatol. Okay, malinaw. Pero ngayon, punta tayo sa huling grupo.
At para sa akin, dito na talaga tayo papasok sa parang science fiction. Yung mga pangkosmos na layunin. Oo. Sabi sa listahan mo, ang krus ay para ganapin ang malayang kalooban ng mga nilikha, puksain ang kasalanan sa espasyo at panahon, at yung panghuli, kumplituhin ang buong paglikha. Yun! Let's pause there. Gusto ko mag-focus doon sa dalawang huli. Puksain ang kasalanan sa time and space. Anong ibig sabihin yan? Isang napakalaking konsepto. Para maintindihan yan, kailangan nating tingnan kung paano tinitrato ng sources mo yung kasalanan. Okay. Para sa kanila, ang kasalanan ay hindi lang isang maling desisyon, hindi lang siya moral na pagkakamali. Itinuturing ito na parang isang cosmic virus. Isang virus sa buong universe? Oo, isang korupsyon sa source code mismo ng realidad. Kumalat ito hindi lang sa puso ng tao, kundi sa mismong tela ng espasyo at panahon. So parang lason na kumalat sa buong sistema. Eksakto. At kung ganun kalaki ang problema, hindi sapat ang simpleng pagpapatawad. Kailangan mo ng antidote. Kailangan mo ng Universal Antivirus Program. Na nagkaroon ng kapangyarihang linisin ang buong timeline, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap at ang buong kalawakan. Wow, that's a heavy concept. Sige, let's just pause on that. Isang event na nag-disinfect ng buong reality. Okay, pero paano naman yung pinakahuli at malahil pinakanakakagulat? Kumpletuhin ang buong paglikha. Paanong hindi pa kumpleto ang paglikha? Akala ko ba it was good nung ginawa? Yan ang rurok ng buong argumento. Kinokonekta nito ang lahat. Tandaan mo, bumalik tayo sa simula. Na ang krus ay plinano bago pa man ang paglikha? Eksakto. Kung totoo yan, ibig sabihin, ang paglikha, kahit na mabuti, ay sinimulan na may kulang na isang napakahalagang pyesa. Hindi pa ito tapos. Parang isang makina na maganda ang pagkakagawa pero hindi pa naikakabit yung pinakaimportanting bahagi para umandar ng tama. Isang perpektong analogy. Ayon sa teolohiyang ito, ang krus ang huling pyesa. Ang nagpakumpleto. Oo, ito ang mekanismo kung saan ang problema ng kasalanan ay tuluyang nalulutas, kung saan ang layunin ng free will ay ganap na natutupad, at kung saan ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay naisasaayos ayon sa orihinal na disenyo. So hindi lang ito pag-aayos ng isang nasirang mundo. Hindi. Ito ang pagtatapos sa isang proyektong sinimulan bago pa ang panahon. Ito yung moment na sinabi ng arkitekto, ngayon, kumpleto na. Grabe. Mula sa isang brutal na pagpatay sa isang maliit na lugar, napunta tayo sa pagkumpleto ng buong universo ang lawak. Ang lawak ng sakop, no? So, bilang paglalagom, ang krus, ayon sa pananaw na to, ay hindi isang trahedya na sinubukang iwasan ng Diyos o isang aksidente sa kasaysayan. Sa halip, ito ay ang itinakdang sentro ng kasaysayan na pinano bago pa ang panahon. At isang plano na hindi ipinilit kundi kusang loob na isinagawa. Isang sakripisyo na may napakaraming layunin. Mula sa pagpapakita ng pag-ibig at katarungan, Hanggang sa pagiging susi sa pag-aayos at pagkumpleto ng buong saniliha. Isang pangyayari na siyang sentro ng lahat. at ito siguro ang magandang iwanan nating tanong para sa iyong pagniniyay. Sige. Kung ang isang pangyayari na sa unang tingin ay purong kasamaan, trahedya at kawalang katarungan gaya ng pagpapako sa krus, ay maaring maging sentral na bahagi pala ng isang banal na plano para sa sukdulang kabutihan, paano nito maaaring baguhin ang pananaw mo sa mga paghihirap, mga trahedya at mga tila walang saysay na kawalang katarungan na nakikita at nararanasan mo sa iyong paligid o maging sa sarili mong buhay ngayon?